Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa post ni Professor Clarita Carlos. Medyo malalim o mabigat. Puno ng mensahe yung kanyang post. Sabi niya, "Our nation needs to heal. Our politics need reconciliation commission. Why not?" So, nakikita niya yung nangyayaring kaguluhan sa ating bansa, lalo na sa politiko, yung bangayan ng ating political leaders. I agree with her dahil nakakadismaya na itong samahan, dating napakagandang samahan, yung Uniteam, punong-puno ng pag-asa nung una. Akala ko magtatagal yung ganong samahan. Akala ko bayan babang muli. Kaya halos 31.6 million ang nagkaisa at bumoto sa presidente na nangako na ibabangon tayo muli. Kaya lang sa ngayon, wala pang 3 taon, sobra 2 taon pa lang, wala na. Grabe na, siraan na sa isa't isa. So, nakikita ko yung pagka-frustrate, pagka-dismaya ni Professor Carlos. And personally ako, frustrated din ako, dismayado ako sa nangyayari ngayon. So ang tanong, meron pa ba pag-asa na mag-reconcile ang dalawang political family, Marcos and Duterte? Ideally, napakaganda sana, reconciliation. Kasi ang talunan, itong nangyaring bangayan ng Marcos at Duterte, ang taong bayan. Maapektuhan ang ating ekonomiya, everything. Instead na mag-focus sa development, mag-focus sa inflation, mag-focus sa ekonomiya, anong nangyayari ngayon? Yun, hearing sa Kongreso, Quadcom, nakailang dami ng hearing, gastos yan. Tapos isusunod pa nila impeachment. Ano na lang mangyari sa atin? Anyway, ano ang dapat gawin natin o mga leaders natin para magkaroon ng reconciliation? Maganda yung idea ni Professor Carlos na magkaroon ng reconciliation commission. So, sino naman ang uupo? Sino ang mamamagitan? Sinong credible na mga mediators para magka-reconcile itong dalawang kampong ito? Yan ang tanong. Okay, bakit ba nagkagulo? Bakit na-break up yung Uniteam? May nabasa akong post ni Crisette Laureta Chu, sabi niya, si Speaker Martin Romualdez, sabi niya, siya ang dahilan bakit yung sobrang ambisyon ni Speaker Romualdez na maging presidente, yon ang punot dulo kung bakit nagka-break up ang Uniteam. Yon, according to Crisette Laureta Chu. Agree ba kayo? Yung nagsimulang lahat nung i-demote ni Speaker Romualdez si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung inalis siya na Deputy Senior Speaker, doon ang simula kasi
Yun na, naghinala si Speaker Martin Romualdez na may plano itong si Congresswoman Arroyo na agawin niya ang leadership sa House. So, si BP Sara, kaibigan niya si GMA, kaya doon na nagsimula ng away. And hanggang pinag-initan na nila si BP Sara, anong unang ginawa? Yung confidential and intelligence funds. Tinanggalan na. O di, nagreklamo si Tatay Digong. Yun na, nagsimula na si Tatay Digong na magsalita in public at tinawag niya ang Kongreso na the most rotten organization in our country. Ayan na. So ngayon, wala na. Gusto na nilang dugmukin o pulbusin ang mga Duterte sa pamamagitan ng Quadcom impeachment. So, nakakabahala yung posibilidad na kahit ilang beses na mag-invite ang Quadcom kay PRRD at hindi mag-attend. Nakakatakot yung panahon na i-cite in contempt ng mga kongresista ang dating Pangulo. So ano na lang mangyayari? Dating Pangulo ng ating bansa, ikukulong ng mga kongresista. Ano ang reaksyon? Anong gagawin ng mga taong nagmamahal kay Pangulong Duterte? O di ba magkakagulo at maaapektuhan ang ating ekonomiya? The next, ito kay BP Sara. Anong mangyari pag ituloy na nila ang impeachment? So, yung focus ng Congress, focus ng Senado, instead na mag-focus sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa atin, doon na magiging impeachment court na ang Senado. So, lahat ang mga ito lahat ang mga ito nakakasira sa ating bansa. So, ano ang unang mangyari? Ito ang, again, balik tayo kay Crisette Laureta Chu. Kung, depende sa Pangulo, kung may political will ang Pangulo na tanggalin bilang Speaker of the House si Congressman Martin Romualdez, diyan magsisimula ang reconciliation according to Crisette Laureta Chu.